ng pagpapakita ng Panginoon. Ang ating pulong tagapagdiwang ay sa Reverend Father Mark Veloso. Awitin po natin ang pambungad na awit. Ang pagpapanak ng ating Panginoong Jesucristo ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipag-rasa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. Mga kapatid at kaibigan sa Panginoon, ngayong dakilang kapistahan ng pagpapakita o pagpapahula o ang epifanya ng ating Panginoong Jesucristo, naway katulad ng mga pantas na silang nag-alay ng mga kaloob sa banal na sanggol na si Jesus, sila ay makatanggapin at tayo makatanggapin ng kaloob na naghihiwanag sa ating buhay at natudyok sa ating tungo sa pagpapalibato ng ating mga sarili. Kumiling tayo ng mga katawaran mula sa Panginoon upang marapapin niya tayong gumanap at tumanggap sa mga banal na misteryo ng ating pananampalataya. Namin po sa inyo mga Diyos, sa inyo mga kapatid, pa akong nakasala sa isip, salita at sa gawa at sa aming pagkukulang. Kaya nasama ko sa mga Virgen Maria, at sa inyo mga kapatid, para po yung mga loob ng Diyos. Patuwal tayo sa pinakasalanan at pagbabalit tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawa mo kami. Kristo, kawa mo kami. Panginoon, kawa mo kami. Papuri sa Diyos sa kahit-aasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahit-aasan. Sa lugar ng mayaman, sa lugar ng pagsilang mga nauginan. Jesucristo, na anak ng Diyos, Cordero ng Diyos, Ama. Ikaw na nag-aalis mga kasalanan sa lugar.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw nanaluluy ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang aming kayo. Ang aming kayo. Sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lang, Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, Ama ng Diyos Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama namin mga kakyarihan, ipinahayag mo ang mga anak sa mga bansang pinagmamakan ng kalaliwanag. Kaming mga sumasamba ng naipagkapanatay ay loobin mo maitaguyod hanggang lahat sa iyong kadakilaan sa kalakitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Good morning. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kanindigan ng Panginoon. Mababalot ng piling ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay nililiwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kanindigan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, iyong mga bansa, sangkot ng mga hari, lalapit na puso. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo, ang mga babae karagang pila mga bata. Ang tanaw nito, kung iyong mamanas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdamin, parang kagalakan iyong magdarama. Pagkat ang yaman ng iyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyong darating mula sa Madian at Efa.
At sa Seba naman, darating silang may taglay ng mga ginto at kamanyan. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa taglay mong katarungan o Diyos, siya'y pahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yung kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yung mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob din taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari, kagalang sa harap niya, mga bansay magpupuli, magliligo tuwina. Ang sinumang tumatawa, lalo yung nalimot ng mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nangahabag sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman napalitaan ninyo dahil sa kagandahan ng loob ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ikinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga Hudyo, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagkapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng isang katawan at bahagi sa pangako ng Diyos
dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tagay aming nakita, kaya kami nagsikunta upang sa poon ay sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at ang mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang simulan ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng hula, ay hindi na huli sa mga pangunahing bayan ng hula. Sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabalik ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinaalagad niya sila patungong Bethlehem matapos pagpilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalitan agad ninyo sa akin upang ako ay makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng tala na nakita nila sa silangan hanggang sa sumapin ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang ina na si Maria. Lumapit sila at nagpagirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanya at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Manatili po tayo ng Panginoon. Mga kapatid, ang kadakilaan ng Panginoon ay nagniningning sa ating lahat at parating
ipinahahayag sa atin hanggang sa kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng pag-inom ng mga oras at panahon. Ating ipagdiwang ang misteryo ng kaligtasan. Atin ngayong sariwain ang rurok ng taon, ang trido ng Paskwa ng Panginoon, ang kanyang huling hapunan, pagkapako sa krus, paglilibing, ang pagkabuhay na ating ipinagdiriwang sa gabi ng ika-6 ng Abril hanggang sa gabi ng ika-9 ng Abril. Ang bawat Pasko ng pagkabuhay, tulad ng lahat ng mga linggo, ay ang pagsasangayon ng banal na simbahan ng dakila at mapanligtas na gawain, kung saan mapagtagumpayan ni Kristo ang kasalanan at kamatayan. Lahat ng araw na banal ay hindi lakda. Ang Miyerkules ng Abo na simula ng Kwaresma ay sa ika-22 ng Pebrero. Ang kapistahan sa pag-akyat ng Panginoon ay ating aalalahanin sa ika-21 ng Mayo. Ang Pentecostes na siyang masayang katapusan ng Pasko ng pagkabuhay ay pagdiriwang sa ika-28 ng Mayo. At sa taong ito, ang unang linggo ng Adiyento ay sa ika-3 ng Disyembre. Gayon din naman ang simbahang naglalakbay sa daigdig ay pinapahayag ang Paskwa ni Kristo sa kapistahan ng Ina ng Diyos, sa kapistahan ng mga apostol at mga banal, at sa pag-alaala sa mga yumaong Kristiyano. Kay Kristo na siyang simula at wakas ng lahat, Panginoon ng lahat ng panahon at kasaysayan, ang walang maliw hanggang papuri, ngayon at magpasawalang hanggan. Magsiyo po po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. At patiin natin ang bawat isa at Happy Epiphany Sunday. Happy Epiphany Sunday. Happy Epiphany Sunday. Ang dakilang kapistahan pong ito ng pagpapakita o ang pagpapakilala o ang pagpapahayag ng Panginoong Jesus hindi lamang sa mga Hudyo, kundi para sa buong sanlibutan na ang mga taong nakakilala sa Kanya ay sinasagisa o kinakagawan ng mga pantas, yung mga wise men na nanggaling pa sa iba't ibang bansa o iba't ibang lupain o iba't ibang kontinente na bahagi ng mundo, ay sila rin may mga kakayahang makilala at tumanggap ng pagpapala kay Kristo. Kaya wala tayong tinatawag na mga hari, wala tayong tinatawag na pagbati na happy greetings, dahil mali kapag tayo ay nagsasabi at nagbabating happy greetings. Dahil yung mga pantas, yung wise men, yung mga taong malawak ang kalulugan at may mga malalim na dunong, ay silang nakaalam
kung ano ang mga galaw ng mga tala sa kalangitan, ay silang pinagkalooban ng biyaya na matuklasan. Saan kaya at ano kaya ang sinasagisag ng talang ito? Bakit kakaiba ang kanyang liwanag at ang kanyang pagniningning ay kailanman hindi nagpaparang? Kaya mga kapatid, napakamahalaga itong araw na ito, hindi lamang na sa ibang sektor o bahagi ng Kristyanismo at Katolisismo. Ito talagang araw na ito ang Paskwa o ang Pasko ng Pagsilang. Sa mga Orthodox Christians, kapwa Katoliko, nagkahulog-hulog na, ano na yun? Sa mga Orthodox Christians, mga Katoliko rin sila, at sila ay mga Eastern rites. Itong araw, Epiphany, ang dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang. This is Christmas Day for the Eastern Orthodox Catholics. Dahil para sa kanila, ito ang Pasko sapagkat sa kanila rin, hindi Hudyo, kundi galing sila sa ibang kultura, ibang tradisyon, ibang bansa. Sa kanila rin, nagpahayag, nagpakita, at nagpakilala si Kristo bilang Mesiyas. Kaya nga, kung ating tunghayan ng mga pagbasa, unang pagbasa mula kay Propeta Isaias, at ang kilawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, doon nakasaan na ang pagdating ni Jesus at ang kanyang pagpalito at pagpakilala pa bilang Mesiyas ay hindi lamang exclusive para sa mga Hudyo, kundi para rin sa mga iba't ibang tao. Ang ibig sabihin nito, ang tawag at hamon ng pagliligtas, the call and challenge of salvation, ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang kaligtasan ay iniaalay ni Kristo para sa lahat. Kahit yung mga Muslim, kahit yung mga nasa iba't ibang bansa o kultura na hindi katulad ng sa atin, hindi Kristiyano, hindi Katoliko, ngunit sila rin ay pinagkalooban ng butil ng kaligtasan at maaari rin silang maligtas. Kaya hindi tayo makapagsasabi, ako'y Katoliko, ako'y Kristiyano, tayo lang ang maliligtas. Kahit yung mga hindi Katoliko, kahit yung mga hindi Muslim, yung mga Muslim, kahit yung mga hindi kasapi o hindi bahagi ng ating simbahan, ay maaari rin maligtas. Baka pa nga mauna pa sila na makatanggap ng biyaya o kaloob ng kaligtasan mula kay Kristo. Amen? Mahalagang pagdiriwang itong Epiphany sapagkat ipinapahayag natin na nakita, nagpahayag at nagpakilala si Jesus sa lahat ng mga tao. At nang makita ng mga tao, itong mga tao ay kinakatawan ng mga pantas. May pantas na sabihin natin maitim ang balat, negro, sabihin na natin gano'n. May pantas na puti, may pantas na itching. Ibig sabihin lamang nito, iba't ibang lahi, iba't ibang kultura nagpahayag, nagpakilala si Yesu Cristo. At kung tinanggap nila si Yesu Cristo, kung tinanggap nila ang liwanag at ningning ng kanyang kaligtasan,
maliligtas rin sila. Kaya nga, yung huling bahagi ng Ebanghelyo, nang sabihan sila ni Herodes, ang haring walang katuwiran, ang haring naiinggit, ang haring punong-puno ng kasamaan sa kanyang sarili. No? Nagpapakita lamang at laging front lamang sa kanyang buhay na magpahayag at magpakita ng kagandahang loob. Ngunit sa totoo lang, masama talaga ang kanyang mga balakin. Kaya sa panaginip, yung panaginip ay may sign. Laging may mabuting pangitain. Sa pamamagitan ng panaginip, ang Diyos ay nagpahayag sa mga pantas, huwag kayong bumalik kay Herodes. Bagkus kayo, pag-uwi ninyo, kunin ninyo o piliin ninyo ang ibang daan, ang bagong daan, pabalik sa inyong pinanggalingan. Amen? Naintindihan niyo ba? Mahalaga ang pagdiriwang na ito para sa ating lahat. Sana ay magkaroon ng lawak at lalim ang pag-unawa natin sa kaligtasan, na hindi exclusive lang sa iyo ang kaligtasan, na hindi lang dahil kay Kristiyano ay kay may karapatan na maligtas. Ano ang ibig sabihin ito? Magsikap, ingatan, at palaguin ang kaloob na mayroon ka, ang iyong pananampalataya. Sapagkat ang iyong pananampalataya, ang iyong pananalig ay siyang susi upang ikaw ay maligtas. Kung pabaya ka sa iyong pananampalataya, at ang pananampalataya mo hindi lumago at hindi nagbunga, ay hindi tayo maliligtas. Amen? Kaya yung mga pantas na nakita nila ang liwanag ng tala at nang tumapat na ang tala doon mismo sa kinaroroonan ng banal na sanggol na si Jesucristo, agad nilang kinilala, nagpakirapa at sinamba ang banal na sanggol dahil kinilala nila kahit sanggol siya, siya ay Diyos, siya ang manliligtas. Kaya naghandog sila ng gifts, naghandog sila ng mga regalo. Ngunit sa paghahandog, sila pa ang pinaghandugan. Sila pa ang nagkaroon ng regalo. Anong regalo? Pananampalataya. At hindi na nalang kailanman binitawan yun. Dahil ang liwanag, ang tanglaw ng tala, ang ningning ng bituin. Bituin walang ningning. Hindi ba? Binalot sila. Ayun, hindi kayo magbalot-balot. Pag pumunta kayo ng mga piging o magpagtitipon at maraming handa ang pagkain at pag may sobra dyan, mag-sharon kayo. Balutin mo ng ningning ng iyong bituin. Hindi kayo nga dyan. Nang sumain nyo ang ningning ng tala, binalot na sila at umuwi na. Ngunit hindi doon patungong Herodes, umuwi sila na may panibagong pag-asa at bagong buhay. Bakit? Dahil binalot sila ni Kristo. Sumasa kanila na si Kristo at ang buhay nila ay nagningning. Katulad ng bituin, hindi si Sharon, kundi si Kristo Panginoon. Para ba yan tumanggap kayo ng kumunod? Pag tinanggap nyo si Kristo,
Diba, nung simbang gabi, isang simbang gabi, naliwanan ko sa inyo, paano tanggapin ang banal ng ostya o ang katawan ng Kristo? Kapag sumain nyo na yan, kapag pumasok na sa inyo, nagniningning kayo dapat ng liwanag ni Kristo. Dahil sumasa inyo si Kristo. At kapag pumasok sa inyo si Kristo, katulad ng pagtanggap ng mga pantas ng tala, at ang talang yaon ay si Kristo, nagmingming sila, nagliwanag sila. Kapag tinanggap mo si Jesus sa pakikinabang ng komunyon, sana paglabas mo ng kapilyang ito, hindi ka nakasimano. Lagi kang nagniningning. Dahil nasa iyo si Kristo. Kaya nga, kapag nagbati o bumati na para sumainyo ang Panginoon, o ang sagot nyo ay, ipapakalan. Di ba nagtanong kayo? Over and over na nga yun. Sumainyo ang Panginoon, sabi ng pare, sumainyo rin. Na hindi naman dapat. Hindi ka ba magsabing ganyan? At sumainyo rin. Ngunit, binibigyan natin diwa na yung liwanag na sumainyo ay walang iba kundi si Kristo at bigyan natin buhay sa buhay mo. Amen? Narinig din natin sa huli yung pagpapahayag ng mga nalilipat-lipat o movable na mga dakilang kapistahan ng ating pananampalataya. Yung nilapatan ko ng musika pagkatapos ng ipahayag ang Ebanghelyo kanina. Ginagawa yan bilang tradisyon ng liturhiya tuwing kapistahan ng Epifania upang ipaalam sa inyo na ang panahon, panahon ay mahalaga. At ang panahon ay nababalot ng kaligtasan ng kapanalan. Kaya pinapabanal ang bawat tao, ang bawat Kristiyano sa tuwing makibahagi, makilahok at makiisa sa mga mahalagang kapistahan ng ating pananampalataya. Kaya mamaya, meron tayong pagbabasbas ng mga kalendaryo, tanda at sakisa ng pagpapabanal ng panahon. Dahil kahit ang panahon ay pinababanal, dahil pumapasok ng Diyos sa kabanalan na ito upang pabanalin kayong lahat. Amen? God bless you. God bless you. Let's take it over. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga kapangyarihan na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisa lang ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkaroon siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak isang Maria pinagpakasang Panginoon ipinako sa krus na maraming hinibig na nasa kinarawan ng mga yumaw ng may katlong araw ng buhay pag-uli umakyat sa langit narito sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga nabubuhay at mga namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo sa banal na simbang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinasisika ng halimbawa ng mga pantas. Magharap tayo ng ating mga handog at kahilingan sa Panginoon habang sinasabi natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng mga pinuno na spiritual, nawa ang kanilang mga turo at halimbawa ay maging parang mga palang namamatubay sa
po kami. Para sa ating mga misyonerong nagsisikap na maghatid ng liwanag ng Kristiyanong pananampalataya sa mga di nakakilala nito. Pagtagumpay nawa sila sa paglalangkap ng mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa kanilang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo po kami. Para sa mga kasapi ng mga DEC at mga pamayanang karismatiko, nawa sila ay maging mga tagapaghatid ng liwanag ni Jesus sa ating mga parokya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo po kami. Para sa bawat isa sa ating narito ngayon, nawa sumunod tayo sa paggabay ng salita ng Diyos na ikinahayag ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik natin ang panalangin ang ating mga sariling kanilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo po kami. Panginoon Jesus, tulad ng Jerusalem, bumabakong kami nagniningning pagkat sumakit na ang iyong liwanag. Matulad nawa ang aming asal sa isang tala na gumagabay sa iba tungo sa iyong nabubuhay at naghahanap anak ang Panginoon natin si Yesu Cristo magpasawalan ng hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahatid ay kalugan ng Diyos amang kapamamagitan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinawalan at sa buong sambayanan niya ganun. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi naging po mira at insenso ang tinataglay, kundi ang nilalang, inihahagi at pinagsasaluhan si Yesu Cristo kasama at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
ipinahayag sa amin ang katuparan ng iyong bala. Ngayon na iyong ipinakikita sa tanang liwanag na tumatalaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong inigiling na siya'y hindi nakikinig sa amin. Minarapat mo sa pagkatao namin ay magdingding ng kaligtamang kadakilaan niyang hindi magpagaling. Kaya kaisa ng mga na nagsisiyawin ng papuri sa'yo nang walang hukay sa kalangitan, kami nagbubunin sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang buwan ng tanang kabanal. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kalooban ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob ng maging mundo, inabakan niya ang tinapay, pinasalama ang kanya, pinaghati-hati kayo. Iniabot sa kanyang mga alagad si Mami. Tanggapin niyo lahat ito at hati. Ito ang aking katawan na ibabay para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapon, ginawa niyang halos muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang halos sa kanyang mga alagad sa namin. Tanggapin ninyo lahat ito at hindi. Ito ang halos ng aming dugo, na bago at walang hanggang tipan. Ang aming dugo ay buubos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa amin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay sarili ay inihain bilang pagkain inumin sa kasaluhan namin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya naiaarin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasama namin kami magsasalo-sama sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuto sa pagkakarisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amang-amang mo iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Gustusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jesse na aming obispo at ang lahat ng mga obispo at ng tagal kapalitan. Alalahan mo rin ang mga kapatid ng nahilaw na may makasang sila yung muling mabuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumalo. Kaawaan mo sila patuloy sa iyong kalimantan. Kaawaan mo at itamang kanila na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga nagiging malilingin ng Diyos, kaysa ni San Jose, nabiyang ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, ni San Dionisio, at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pagdiwang nawalan ng pagpupulong sa karanasan mo sa pamamagitan ng mga na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parang-alapapuri ay sa iyo, Diyos ang pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nangangaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang labas mo. Ang kapayapaan araw-araw, iniligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng ikaw. Samantala ang tinanang ikalat ng walang araw ng pagpapahirap ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo kaharian, kapangyarihan, kapulihan, ngayon at magpakailanman.
ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa iyo. Pagkalan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasa. Pagkalooban ko ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng Amen. Panginoon ng Panginoon ay daming sulat. At sumanyo rin. Peace be with you. 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 Na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, si Jesucristo. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaayayahan sa pagtanggap ng kanyang banal at mapaliligtas na piling. Panginoon, daw ko karapat, dapat mga patuloy sa iyo. Ngunit, sa isang salita mo lamang ay gagaling. Alam po, minsan ito sambayan ng pupil at sa mga pupil. Yan, dapat hindi nahawakan yung postya. Hindi dapat nahawakan yan. Sagrado yan eh. Dapat pare, lay minister lang ang karapatan yan. Yun ang inaantay ko sabihin ng pare. Anyway, bahala siya. Bawal kasi. Nababago. Ang dumi-dumi ng kamay natin. Sagrado yan. Anyway. Lakad Nilo Jeff. Ito po. Ito po. Nakakalakad na naman. Ito pinapagawa tayo ng tata doon eh. Lagi ko kayo kumusta kay Noli. Sila mga kabida, narito na nga po kami na po dito sa atin. Ang ating po ngayon, ito po pakinggan po ninyo at medyo ayan po ano nangyayari dito. Kaya po rito tayo ngayon sa likod, tinitignan po natin si Noli. Ayan po. Dito gargar po ang ating. Dito po ay tapos po ang misa.
At ito po ngayon, ang ating po mga kasama dito. At sila pa rin po, si Victoria. Yan po si Judge. Good morning, Judge. Naman tayo sa bila, mga kabila. Pakikita ko sa inyo ang magaraga ng anong natin yun. Yan. Yan ko. Speaker. May diferensya ulit. Speaker, pagawa mo na. Magaraga ng speaker natin. Yan. Ako hindi pa eh. Hindi pa. Ha? Ako po'y pasensya na po kayo sa competition talaga. Nananalig ako sa Panginoon. Tayo po hindi tatablan yan. New Year na lang po sa inyong pamilya. God bless. Pagkatapos po misa at nakapag-communion na po mga bida, kaya po tayo. Tapos ano yun. Good morning. Ano po. Nanalangin tayo. Inabot. Ama naming magmamahal, pamanahan mo kaming lagi sa iyong liwanag, upang ang aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ang marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsuko po lahat para sa pamamahalan. Mga kapatid, ngayon ay araw ng Pro-Neglitis Sunday. Ibig sabihin, tingkol ang ating pagkilala sa African missions. Tayo po ngayon nagkakaroon ng special second collection bilang ambag at tulong para sa mga gawain pang-misyon at pang-apostolado para sa mga simbahan sa kontinente ng Africa. Sa susunod linggo ay pag-istahan ng Santo Niño, or Holy Childhood Sunday. Tayo po ay magkakaroon din ng second collection sa susunod na linggo bilang tulong ambag sa mga gawain pang-apostolado ng Pontifical Society for the Holy Childhood of Jesus. Available na ito ang 2023 Parish Calendar. Ang bawat kalendaryo ay nagkakahalaga ng 75 pesos at maaaring pinding sa 3 piraso sa halagang 200 pesos. Kaugnay nito, mamaya ay magkakaroon ng natataming pagbabasbas sa mga kalendaryo. Narito po ang mga halaga ng mga special total collection na ating ginawa noong nakaraang Disyembre. Noong National Youth Day, December 16, at Holy Family Day, December 30, nakalibo mga libong parokya, kasama na dito ang inyong pamilya dito sa San Dionisio. Total of 27,070 pesos and 10 centavos.
Mula naman sa mga Happy Birthday Jesus na inalay noong nakaraang simbang gabi season at kapistahan ng Pasko ng Pagsilang, ang nahalikom mula sa mga prayer ng Happy Birthday Jesus envelope ay total 201,000 pesos, 651.75 centavos. Ngayon po ay gagawin na natin ang pagpapaspas ng mga kalendaryo. Mangyari lamang kung sino ang mga nagadalang kalendaryo, ilapit mo dito sa harapan. Ang pag-receive po ng holy water ay iharap niyo sa akin yung yung without print na side. Okay? Ayan, Para kayo, hindi mabasa ang larawan ng inyong kalendaryo. So, iharap sa akin yung unprinted side. Pagbabasbas ng mga kalendaryo. O Diyos, sa bawat panahon, Ikaw ang naging tulong namin sa mga pantas mula sa silangan ng iyong bituin ay sumikat sa tandang panahon upang sila ay akayin patungo sa iyong anak. Inihiling namin na inyong pong basbasan ang mga kalendaryong ito at pakabanalin sa araw na ito upang magpakita namin ang aming pagtatalagakay ng panahon. Ayun nga po. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ayan kayo. Kumain namin ni Kuya. Yan. Yan sa Kabila Channel, mapanood nyo kayo. Yung mga panood nyo sa YouTube. Ayan. Ayan po sila mga Kabila. At tayo nga po ay tapos na dito. Pagbabasbas po ng kalendaryo naman. At sumanyo rin. Yumuko ang lahat upang tanggapin. At yan nga po, at patapos na po ang misa. Yan po mga Kabila, nagbabasbas na po naman. Ang Diyos na siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo'y makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan ay magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Andito po tayo po ay atin po tatanggapin ng basbas. Tapos po ng atin pong ay siya namang magpag-indapat na kayo ay maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay ay iginawang madatnan ang pinaghanap ng mga pantas na may talang liwanag magpasawalang hanggan. Amen. Manal kayo ng mga pangyaying Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Bumayo kayong may kapayapaan at liwanag na tapos ng ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Salamat sa Diyos. Tapos na po misa mga Kabila at pauwi na po mga simba rito sa ating mahal na patron Tata Duni. At ngayon daw po ay kapistahan po ng ayan Kabila YouTube channel. Ayan po sila, uwi ano po sila lahat ay at pauwi na po sila. Ayan po Gloria all the best. Ayan po sila. Ayan po sila, masaya na po nakatanggap na po sila ng bless mula sa ating pari. Ayan po, pagpalain po natin sila. Ayan, Panginoon natin. Ayan. Shout out sa inyo. Ayan, Kabila.
Ayan, si Bujit. Ayan, damit mo. Shout out. Shout out, mga bata. Ayan nga po, tapos na ang misa. Parang po sa kanya dito at kaya po ating pong nukunan sila rito. Ayan po at si Raymond. Ayan, Omalu. Ayan, ayan sila. Ayan, good morning. Good morning po. Ayan. Ayan po, good morning. Ayan, oh, magana. Uy. Ayan po, Galina. Ayan, ayan po sila, Ka-Junior. Ayan, Larry. Ayan po si Larry. Mga kabida, tapos na nga po ang misa. At ayan po mga kabataan. At naroon po naman sila yun. At marami po pong simba doon. Tayo po ang mga kabida. At tapos na po ang misa. Kung kaya dito po, ayan, ayan, si Ate Kamagana, ayan. Isa ko yan. Noli. Kabida. Yan po ang ating po mga kasama po rito at mga taga-rito sa atin. Yan po ang kabilin. Uwi na po, alalay. Malakas pa inang. Malakas pa yan, inang. Yan. Mahal po, pagkait po, tapos po ang lahat at ayan po kamoyes at pasok po mga sakyan dito. Uwi na po at maraming salamat mga tataduni. Ayong, ayan, Selena. Ayan, Kadiling, Kapresi. Ayan po, atripeta ng party. Mga kabida, at ganun nga po, matasa po ang sakyan po ng ating kaibigan. At ito po ang teacher. Yan mga kabataan po dito at dito po sa aral mo tulog. Yung mama. Hello. Tuloy na kayo? Tuloy na? Oh. Ayan po. Ayan. Oh, Carol. Ayan, uwi na? Ayan, bless na yan. Ayan, bless na. Si Ray, wala? May sakit na naman.